Isa sa mga unang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa gabinete nang maupo siya sa pwesto ay ang right sizing sa gobyerno. Layo nitong iakma ang bilang ng mga empleyado sa pangangailangan at serbisyong ibinibigay ng ahensya. Pero higit isang taon na wala pang malawakang implementasyon nito sa gobyerno. Nakabinbin pa sa Kongreso ang Government Right Sizing Bill. Pero ayon kay Civil Service Chairperson Carlo Nograles, may kapangyarihan ng ehekutibo na mag-reorganize kahit hindi pa pasado ang batas, basta't susunod sa mga patakaran ng CSC. We recognize that the executive branch has the power to reorganize government as the executive branch sees fit para sa efficiency ng pagpapatakbo ng ating gobyerno. Sa budget hearing ng DSWD sa House of Representatives, kinwestiyon ng isang mambabatas ang pagkakaroon ng ahensya ng 10 undersecretary at 20 assistant secretary sa kabila ng isinusulong na streamlining ng bürokrasya. Pero giit ng CSC, labas sila sa usapin ng pag-organisa ng presidential appointees. Pagdating po sa third level, which are presidential appointees, it's a call of the president on how he will organize the third level employees and officers. Kung may papasa na ang Government Right Sizing Bill, sisiguraduhin daw ng Civil Service Commission na poprotektahan ang karapatan ng mga empleyadong maaapektuhan. Kung na-fill up na lahat ng mga new positions or reorganized positions ng mga insiders, then whoever else will be affected dahil wala ng position na ma-fill up, then we will make sure that they will either be granted the separation package kung gusto nila, or they will be placed in the pool to look for other vacancies in other government offices. Pero paliwanag ni Nelin Estocado, researcher mula sa UP National College of Public Administration and Governance, ang right sizing sa gobyerno ay dapat tugma sa mga programang ipatutupad ng nakaupong administrasyon. Di naman automatic na pagbawas ang ibig sabihin ng right sizing. Pwede rin kasing mag-merge ang ahensya o magdagdag ng empleyado, depende sa pangangailangan. It should be grounded on the mandate of the national government agency. Hindi ito sa pinangmagkano ang pwedeng i-budget. Lalo na dun sa mga agencies na strategic, na may strategic role when it comes to social development. Sa mga nakalipas daw na reorganization ng mga administrasyon, bumaba ang bilang ng first-level career service personnel tulad ng mga janitor. Pero pinalitan din ng mga contractual employee mula sa mga manpower agency. Samantala, lumulobo naman ang bilang ng second-level career service personnel tulad ng mga technical staff na may mas mataas na sweldo at kumakain din sa budget ng mga ahensya. Catherine Cruz, CNN Philippines.